So, ito, papalit tayo ng valve cover gasket dito sa nabili nating Revo mga boss. Kaso ang problema, kaya pala tumatagas yung mga langis kasi hindi mahigpit yung mga bolt ng valve cover gasket, valve cover. Okay. So, pag magkakalas kayo, ito lang naman yun, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito, walo, siyam, sampu. Sabig isa, 11 na 10 mm. Tapos dito, 12 mm. Kung magpapalit kayo ng valve cover gasket, linisan nyo tong kabila, yung mga daanan ng gasket. Linisan nyo ng malinis na basahan. Yan, ganyan. Pa natin. Yan. Yan. So, pag magpapalit kayo ng valve cover, pumili na kayo ng bago, kuhanin nyo to. Okay. Itong mga to, lipat nyo lang yan dito. Tutusok nyo lang yan. Kuhanin nyo lang yan. Linisan nyo muna. Yan. Para hindi lumubog pag naghigpit na tayo ng mga bolt. Linisan lang muna yan. Okay. Ito. Gusto natin yun sa isa.
After nyong malinisan yung valve cover tsaka maisalpak na yung gasket, tapos nailipat na yung mga yung mga tanso na yun. So yan, salpak na natin yung valve cover. So hindi naman kayo malilito dyan, may guide naman yan, dalawang kabilaan. Yan, yung tinuro ko na yun. Tapos unahin nyo lang ikabit dun sa kabilang banda. Yan yung una. Tapos after nyan, dun naman sa kabila. So pag maghihigpit kayo mga boss, saliwaan ha, para yung paglapat nung gasket ay pantay. Tapos hindi nyo muna agad hihigpitan yung mga bolt. Pakonti-konti yung paghihigpit. Alright, so yun lang. Tignan natin yan, sunod-sunod naman na yan. Tapos yung mga nut nyan, iisang size lang, so hindi kayo malilito. Dalawa lang yung magkaiba dyan. Yung kinakabit ko na yung pati doon sa kabila sa dulo, yung guide nya. Yan, ito, yan. Ayun lang yung magkaibang dalawang peraso, pero the rest magkakaparehas na yan, hindi kayo malilito. Hindi kayo malito. Tapos balik na natin yung mga bolt. So unahin natin yung nalilito. Balik na natin itong mga bolt. Unahin muna natin yung apat na gilid, kanto-kanto. Okay, ito sa kabila. Ito. Tapos itong dalawa sa gilid na ganito. Okay. Isa dun sa sulok. Ayun, ito. Ayan. Sarap na yan. Okay. Lagyan naman natin itong takip. Balik muna natin yung takip, baka may malaglag pa sa loob. Yun lang. Basic lang. Ayan. Next. Magkakasize lang naman ito, kaya hindi kayo malilito.
since nandiyan na rin naman yung throttle body niya, nakabuka na rin, linisan nyo na lang din. Bili kayo ng throttle body cleaner. Tapos spray nyo sa basahan na microfiber. Yan, linisan nyo lang siya. Napaka basic lang. Gaya nyo yung ginagawa ko. Hanggang sa malinis nyo yung loob. Yan, ibubuka nyo lang yung yung gasolina niya. Tapos yan. Linisan nyo lang sa loob. Tulad nyo ng ginagawa ko. Yan, paulit-ulit lang. Hanggang sa makita nyo na malinis na. Good na yan. Yan. Sa pagbabalik naman ng mga parts, yan. Unahin nyo muna yan yung kapirasong pipe na yan. Yan. Ganun lang. Tapos, ipasok nyo lang siya hanggang sa ma-meet niya yung gatla dun sa throttle body. And then, higpitan nyo na. Yan, katulad yan. Yung tamang higpit lang para hindi naman ma-lost thread. So, after nun, ikabit nyo na yung yung connection ng PCB valve, tapos yung exhaust. Yan. Tapos yung mga high tension wire. Okay, so pagkakabit naman ng high tension wire, yun. Nilagyan ko na yan ng tanda para hindi na kayo malito. So, makikita nyo dyan, may mga markings ako nilagay. Or mas maganda, picturean nyo muna yung mga sunod, yung mga parts kung saan sila nakakabit bago nyo kalasin. So yun lang. So yan yung nilagay kong markings para hindi kayo malito. 4, 3, 2, 1. Simula yan sa pinakaharapan nyo hanggang dun sa pinakakabila. So ganoon din dito sa may yan yung kabitan ng high tension wire. Nilagyan ko rin ng markings yan para hindi kayo malito o maligaw. Yan, 4, 3, 2, 1 din. Yung 1 yun nandun sa malayo. Yung 4 nandito sa pinakamalapit sa'yo, malapit sa radiator. Okay, sunod-sunod yun. Sa pagkakabit, i-mark lang yan dun sa may stopper naman yan. Kusa na maglalak yan pag inana nyo, pag pinasok nyo. Okay. Sa pagtatanggal, sikwatin nyo lang naman yan ng ng flat screw. Tapos sabay hugot. Yan, ayun yung sinasabi ko, yung markings. Yan, kusa na maglalak yan pag yan nyo siya pinasok. So yan, balik na natin yung connection ng air filter papunta sa throttle body. Yan. Tututok mo lang naman yan dyan. Pasok mo lang yan dyan. After nyan, higpitan mo na. Tapos ilak mo na yung air filter housing. Tapos pati yung screw nyan,
Positive lang naman yung Phillips screw lang. Dandahan lang para hindi masira. Yun. After nun, ikabit nyo na yung dalawang bolt na nag-hold dyan sa connection ng air filter papunta sa throttle body. Yan, dalawa lang naman yan. 12mm. Tapos tamang higpit lang para hindi masira. At ito na ang final moment. Dito na magkakahusgahan kung aandar pa ba yung sasakyan na to. Pagkatapos nating palitan ng valve cover, linisan yung air filter, linisan yung throttle body. This is it. This is the moment. So yun, umandar. Kita nyo naman. 1.5 RPM. Gumagana yan, boy. Success. Success yung pagpapalit ng valve cover, linis na ng throttle body, at konting engine detailing. So, yun lang. So, huwag nyo palang kalimutan tanggalin nyo muna yung negative na terminal ng battery bago nyo kalasin.